Si Island ay isang sirena kahit hindi tao. Pero mahilig siyang matuto tungkol sa pamumuhay ng mundo ng tao. Lalo siyang nag-enjoy sa mga libangan tulad ng paggamit ng telepono, sa pagbasa ng balita at pakikinig ng musika. Ang sikat na chef na si Sikyong ay madalas mag-organisa ng mga kaganapan sa pagluluto sa ilog kung saan madalas pumupunta si Island. Sa paglipas ng panahon, na-in love si Island sa kanya dahil sa kanyang mga mata. Si Sikyong ay isang perpektong lalaki, matalino, gwapo at matagumpay sa karera. Itinuring niya siyang kasintahan sa panaginip sa kanyang bahagi. Hindi alam ni Sikyong na may isang sirena na lihim na umiibig sa kanya. Patuloy siyang nagsasagawa ng mga aktibidad na may kaugnayan sa pagluluto ayon sa schedule. Isang araw, sumasagot si Sikyong sa isang panayam sa isang yete. Nang magsimulang kunan ng reporter ang eksena ng kanyang pagluluto, biglang tumigil si Sikyong dahil may kulang na piraso ng cutting board. Sa gitna ng krisis, si Zina ang kanyang sauce chef ay mabilis na pinunit ang palda niya para gamiting pad. Lubos na ikinatuwa ni Sikyong ang aksyon na ito. Pagkatapos magluto, pumunta siya sa gilid ng bangka upang magpahangin. Si Island ay walang humpay na nakatingin kay Sikyong mula sa ilalim ng tubig. Aksidenteng dumaan ang tingin niya sa kinaroroonan ni Island. Sa takot, mabilis siyang sumisid ng malalim. Nang lumingon si Sikyong, bigla siyang nawala ng balanse at nahulog sa ilog. Agad na lumangway si Island patungo sa kanya at binigyan siya ng sis. Ang sisiki ay parang halik din. At iyon ang unang pagkakataon na hinalikan ni Island ang isang mortal. Nakadama siya ng pambihirang at kakaibang kaginhawaan. Ngunit hindi niya pa natatamasa ang pakiramdam na iyon. Si Jin-e ay lumangway na papalapit. Mabilis na binitawan ni Island si Sikyong at sumisid sa ilalim ng ilog. Habang inakay ni Jin-e si Sikyong papunta sa pampang, maswerteng nailigtas si Sikyong. Bumalik si Jin-e sa dormitoryo at naghanda na para lumipat ng bahay. Ang kasintahan niya, si Huen Envy Hung, ay gustong magkaroon sila ng isang huling gabi na magkasama. Ngunit tumanggi si Jin-e. Nang gabing iyon, umuwi si Sikyong at naligo. Walang tigil na nagpapakita sa kanyang isip ang eksena ng kanyang pagkahulog sa tubig. Sa oras na iyon, medyo malabo ang kanyang kamalayan, at hindi niya matandaan ng malinaw ang pagpapakita ni Island. Ngunit ang malabong imahe niya ay kumikislap sa kanyang isip. Bago pa man siya makapag-isip ng malinaw, binigyan siya ng isang empleyado ng kaliskis ng isda. Iyon ang kaliskis na aksidenteng nahulog kay Island nang iligtas siya. Kinuha ni Sikyong ang kaliskis, puno ng pagtataka. Hating gabi na, nakaupo si Island sa pampang. Hawak ang cellphone na nahulog ni Sikyong upang tingnan ang mga larawan. Lahat sila ay mga kaswal na larawan niya. Tiningnan ang bawat larawan. Nagpasya si Island na maging tao para makasama si Sikyong. Gayunpaman, ang pagiging tao ay napakahirap. Naghanap si Island ng kauri upang humingi ng tulong. Kilala ng taong ito ang isa pang sirena na matagumpay na naging tao, na ang pangalan ay Manghula. Sa direksyon, pumunta si Island sa isang liko ng ilog at tinawag ang pangalan ni Manghula. Isang mataas na lalaki na nakasuot ng kapote ang lumitaw sa tulay. Inakala ni Island na ang kanyang kauri kapag nagiging tao ay dapat ding babae, kaya labis siyang nagulat sa paglitaw ng lalaking ito. Gayunpaman, ipinahayag pa rin niya ang kanyang pagnanais na maging tao. Ngunit si Manghula ay mukhang tensyonado at tinanggihan ang kanyang kahilingan. Lumipat si Jin-a sa isang bago, maluwag at maliwanag na apartment. Dumating si Huen Myung sa bahay. Habang nagiging malapit ang dalawa, biglang dumating ang ina ni Jin. Nang hindi nagpaplano. Nagpanik si Jin-a at mabilis na isinilid si Huen Myung sa aparador. Nagdala ang kanyang ina ng ilang pagkain. At nag-usap ang mag-ina sa labas mismo ng aparador. Pinayuhan ng ina ni Jin-a ang kanyang anak na makipaghiwalay kay Huen Myung dahil wala siyang trabaho at walang kinabukasan sa bahay. Sa tingin niya ay isa lang siyang walang kabuluhang pabaya. Habang nag-uusap ang mag-ina, sumilip si Huen Myung sa labas ng aparador. Biglang bumukas ang pinto. Lumingon ang ina ni Jin-a at nakita si Huen Myung na nagtatago sa loob. Pagkatapos makita na siya ay nabunyag, wala siyang nagawa kundi kinuha ang kanyang mga bota na may balahibo at lumabas ng aparador. May masamang mukha siyang binati ang ina ni Jin-a at tumakas. Kinaumagahan, nag-jogging si Jin-a at hindi sinasadyang nakita si Sikyong. Ngunit hindi niya siya napansin. Pag-uwi, nakita niya ulit ito sa elevator. Lumabas, si Sikyong ay nakatira din sa 8D floor. Tuwang-tuwa si Jin-a nang mapagtanto na magkakaroon sila ng maraming pagkakataon na magkita sa hinaharap. Bumalik si Huen Myung sa dormitoryo para kumain ng pansit. Habang kumakain, nakatanggap siya ng sunod-sunod na mensahe mula sa mga kumpanya ng pag-empleyo. Kinuha niya ang kanyang telepono para tingnan na may malungkot na mukha. Lahat sila ay mga mensahe na nag-uulat ng pagkabigo sa panayam. Sa sandaling siya ay desperado. Hindi inaasahang nagpadala ang isang kumpanya ng mensahe na nagpapaalam na siya ay natanggap. Pagkatapos basahin ito, tumalon sa tuwa si Huen Myung. Nang gabing iyon, nagkaroon ng bangungot si Huen Myung. Sa panaginip, nag-interview siya at labis na tensyonado. Malakas na tumibok ang kanyang puso. Ang tibok ng puso ay labis na nakakainis sa mga nag-interview. Nakaupo siya sa upuan, lubos na nag-aalala. Hindi alam kung paano patitigilin ang kanyang puso sa pagtibok. Sa sandaling siya ay nagmamadali, biglang lumaki ang kanyang puso. Pumutok ang dibdib at lumabas. Muling naghanap si Island kay Manghula. Humingi sa kanya ng gamot na makapagpapabago sa kanya bilang tao. Nang hindi pumayag si Manghula, hinila siya ni Island sa tubig at inagaw ang bote ng gamot. Pagkatapos inumin ang gamot, lumipad ang katawan ni Island sa ere. Nawala ang kanyang buntot ng isda. Sa halip ay mga binti ng tao. Si Island sa kanyang bagong anyo ay nahulog sa isang damuhan. Ang kanyang mukha ay naging kalmado, wala na ang inosenteng tingin. Mausisa tungkol sa mundo ng tao tulad ng dati. 5 oras bago opisyal na naging tao si Island. Si Island na hindi pa nagbabago.
ay nakaupong nakatulog sa isang bato sa tabi ng ilog. Sa panaginip, nakita niya ang sarili na natuklasan ng mga taong nakapaligid habang hinahalo ang gamot ni Mang Hulaan at sila ay tinataguan at hinuhuli. Nagising si Island at napagtanto na nakatulog siya ng ilang sandali. Kinuha niya ang cellphone ni Sikyong na nahulog sa tubig. Tinitingnan ang kanyang larawan at sinasabi sa sarili na oras na para hanapin siya. Samantala, naglilipat ng gamit si Jin-e at isang babaeng kasamahan mula sa truck. Nagreklamo ang kasamahan na hindi para sa ganitong pagbubuhat ang pagpunta sa malaking kumpanya. Aksidenteng narinig ni Team Leader Kim. Agad niya silang pinilit na magpalit ng damit para sa pulong. Mag-organisa ulit si Sikyong ng isang food party. Ibinigay niya ang lahat ng gawain sa lahat. At siya naman ay tumayo sa gilid at nag-selfie para i-post sa social media. Sumali si Huyen Myung sa pangalawang round ng panayam. Binigyan ng tagapanayam ang dalawang iba pang kandidato. Nang pagkakataong magsalita, ngunit nilaktawan siya. Sinubukan ni Huyen Myung na makipagtalo upang makuha ang pagkakataon. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng tagapanayam dahil ang kanyang pangunahing kurso ay Fine Arts Design. Hiniling pa niya kay Huyen Myung na gumuhit ng portrait para sa kanya. Kahit natapos ito ni Huyen Myung sa maikling panahon, hindi pa rin iyon nakatulong sa kanya na makuha ang trabaho. Sa pagkabigo, gumala siya mag-isa sa kalye. Inalala ang mga paghihirap na naranasan niya sa landas ng sining. Walang art gallery ang tatanggap sa kanya at hindi rin sumusuporta ang kanyang pamilya. Umaasa lang sila na mas maging praktikal siya. Maghanap ng disenteng trabaho at ituring ang pagpipinta bilang sideline. Idinagdag pa ang kanilang mga mapanuksong salita. Nalabis na nakadismaya kay Huyen Myung. Nakaupo siyang nakatulala sa tabi ng ilog. Bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula sa kanyang ina. At wala siyang nagawa kundi umuwi. Tungkol naman sa party, sunod-sunod na sinusuri ni Team Leader Kim ang lahat ng paghahanda. Matapos ang masusing pagpapatunay, nag-ulat siya kay Sikyong. Labis na nasiyahan si Sikyong at walang humpay na pinuri ang pagganap sa trabaho ni Team Leader Kim. Masaya silang nagtawanan at nag-usap. Tinawag ni Team Leader Kim sina Jin-e at isa pang team leader para magdala ng inumin. Hindi sinasadyang narinig ng dalawa ang balita na malapit nang mapromote si Sikyong. Agad na nagtanong si Jin tungkol sa background ng pamilya ni Sikyong at nalaman na napakayaman ng kanyang pamilya. Lahat ng kanyang mga magulang at kamag-anak ay matataas na opisyal. Nang tanungin tungkol sa romansa, nalaman niya na si Sikyong ay wala pang kasintahan o minamahal. Sa sandaling ito, nakatanggap si Jin-e ng tawag mula sa kaibigan ni Huyen Myung na nagsasabing bumagsak siya sa panayam at natatakot siyang gumawa siya ng masamang bagay. Humihingi ng tulong para hanapin siya. Dali-daling nagdahilan si Jin-e para umalis sa party. Nakaupo si Huyen Myung at umiinom para malimutan ang lungkot sa gilid ng ilog nang biglang lumiwanag ang isang sinag ng liwanag malapit doon. Sa pagtataka, lumapit siya para tingnan. Lumabas na si Island iyon na kalalabas lang ng mga binti ng tao. Tuwang-tuwa siyang tumatalo ng walang tigil. Medyo nagulat si Huyen Myung nang makita si Island, lalo na noong wala siyang suot na pantalon. Si Island ay nahihiya at galit, at sinuntok si Huyen Myung hanggang sa mawalan siya ng malay. Hinubad niya ang damit ni Huyen Myung para ipulupot sa kanyang baywang. Sa sandaling balak niyang hubarin ang pantalon nito, nagising si Huyen Myung at hindi niya naintindihan ang intensyon ni Island. Buong lakas siyang lumaban para mabawi ang kanyang damit. Nagpalitan ng hatak at bawi ang dalawa. Sa sandaling iyon, nakita ng isang grupo ng mga babae na nag-ehersisyo sa gabi, at inakala na binubuli ni Huyen Myung si Island kaya iniligtas nila ito. Kakarating lang din ni Jin-e. Nakita ang eksena ni Huyen Myung na gulo-gulo ang damit at nagkaroon din ng hindi pagkakaintindihan. Lumitaw si Mang Hulaan at kinuha si Island. Sa kotse, naghanda na siya ng damit at sapatos para sa kanya. At sinaway din si Island dahil sa hindi pakikinig at sariling desisyon na uminom ng gamot. Si Island ay makulit at ayaw umupo ng tahimik. At pinahirapan si Mang Hulaan. Sa huli, nagmaneho silang dalawa papunta sa Hong family area. Sa party, ang pagdating ng reyna ng pagluluto, si Hong Myung-hee ay nagdulot ng kaguluhan. Kakarating lang din ni Island. Sa unang pagkakataon na nakita ang gayong masayang eksena, labis siyang natuwa, hindi niya alam ang anumang bagay, nag-enjoy lang siya sa kapaligiran ng party. At hinahanap ang anino ni Sikyong. Sa ibang lugar, patuloy na nagpapaliwanag si Huyen Myung kay Gina, ngunit hindi siya naniwala at matigas na sinabi ang pamamaalam at bumalik sa party. Sa wakas ay nakita ni Island si Sikyong at lumakad patungo sa kanya. Sa sandaling iyon, ang oras ay tila huminto, tanging sila na lang ang natira. Lumapit din si Sikyong sa kanya, niyakap siya at sinabing palagi niya siyang hinihintay at mahal siya. Sa sandaling maghahalikan na sana sila, isang malakas na putok ang naglabas kay Island mula sa kanyang 3 araw na panaginip. Lumapit siya kay Sikyong sa isang tulala na estado. At binalak na ibalik ang telepono sa kanya ngunit, nang yumuko siya, natuklasan niyang nawala na ito. Sa sandaling ito, lumapit si Gina at ibinalik ang telepono kay Sikyong. Noong nalulula si Aileen. Nahulog niya ang kanyang telepono at napulot ni Gina. Naalala ni Gina ang nakaraang post ni Sikyong na gusto niyang mahanap ang telepono at magsaya sa buhay kasama ang taong nakakita nito. Kaya sinadya niyang planuhin ito upang makalapit sa kanya. Sinabi pa niya na siya ang nagligtas kay Sikyong nang mahulog ito sa tubig. Dahil dito, nagalit si Aileen na nakatayo sa tabi. At sinubukan niyang sampalin si Gina, ngunit pinalabas siya ni Sikyong sa party. Naghanap si Aileen kay Ye TV-an. Dahil gusto niyang bumalik sa dagat at ayaw na maging tao. Ngunit wala ring magawa si Ye TV-an dahil ininom na ni Aileen ang huling bote ng potion. Nasaksihan ni Aileen ang isang eksena kung saan ang isa pang sirena na uminom din ng potion ay naging abo. Alam niyang dalawa na lang ang pagpipilian niya, ang makibagay sa buhay ng tao at
Mahanap ang tunay na pag-ibig sa loob ng 100 araw o maglaho magpakailanman. Dinala ni Yeon si Aileen sa isang shared house. Ngunit ang mga nakatira doon ay naguguluhan sa kanyang pagdating. Pagkatapos ayusin ang mga bagay para kay Aileen, nagmamadaling umalis si Yeon upang magtrabaho at kumita ng pera. Nag-iisa sa kwarto, malalim ang iniisip ni Aileen. Minsan nakikita niya ang imahe ng namatay na sirena. At minsan naman ay nananaginip na gusto siyang sakalin ni Si Kyung. Tinawag siya ng kanyang mga kasama sa bahay para kumain ng ramen. Sa kanyang unang pagkain ito, inubos ni Aileen ang lahat ng bahagi ng iba at tinuruan siya ng leksyon ng lahat na kailangan niyang matutong magbahagi at sumunod sa mga panuntunan ng pagbabahagi at sa panuntunan ng ina. Nagkataon na nakatira si Aileen sa iisang bahay kasama si Hyun Myung, ngunit hindi nila alam ang tungkol dito. Sa sandaling ito, sinusubukan pa rin ni Hyun Myung na magpaliwanag kay Gina. Ngunit hindi pa rin siya naniniwala at iginigiit na makipaghiwalay. Umuwi si Hyun Myung at ikinulong ang sarili sa kanyang silid. Kaya hindi niya nakasalubong si Aileen. Para naman kay Aileen, iniisip pa rin niya kung ano ang tunay na pag-ibig. At namimiss niya ang kanyang pamilya. Nagkataon, nasabay silang lumabas sa balkonahe at nagtagpo ang kanilang mga mata. Nang magising si Aileen, nakita niya ang sarili sa isang ganap na kakaibang kapaligiran. Bago nito, si Yeon, ang unang sirena na naging tao, ay nagpaalala kay Aileen na kailangan niyang umibig sa isang tao. Kung hindi, pagkatapos ng isang tiyak na oras, babalik siya sa pagiging sirena. Sa telepono, tinuruan siya ni Yeon kung paano maranasan ang pakiramdam ng pag-ibig. Kailangan lang niyang umikot sa lugar ng 20 beses. Sinunod dito ni Aileen, ngunit naramdaman lang niya na umiikot ang kanyang ulo. At ang kanyang mga braso at binti ay nanghihina bago siya bumagsak sa sahig. Ang tinatawag na pakiramdam ng pag-ibig ay pala nakakahilo at nakakasuka. Hindi siya makapaniwala na ganoon pala ang pakiramdam ng pag-ibig. Nang magising si Aileen, nakaupo na ang tatlong kasama niya sa bahay sa ibaba para mag-almusal. May isang kumuha ng bote ng tubig at iinumin sana nang mabilis na bumaba si Aileen. Walang sabi-sabing inagaw niya ang bote ng tubig mula sa kamay ng kaibigan. At uminom ng higit sa kalahati ng bote. Ang tubig ang pinagmumula ng buhay para sa mga isda kahit naging tao na siya. Ang tubig ay napakahalaga pa rin kay Aileen. Kaya ang kakayahan niyang uminom ng tubig ay mas malaki kaysa sa normal na tao. Sa itaas, nakaupo si Haidong sa harap ng computer para mag-livestream tungkol sa pagkain. Nakarinig si Aileen ng kakaibang ingay kaya curious siyang umakyat para tingnan. Hindi alam ni Haidong na umakyat na si Aileen. Curiously, sumilip si Aileen sa frame ng camera ni Haidong. Nang makita ni Haidong si Aileen sa screen ng computer, nagalit siya ng husto at tumakbo para pagalitan si Aileen dahil sinira nito ang kanyang livestream. Mayroon ng alitan sina Hyun Yung at Aileen nang malaman ni Aileen na nakatira rin si Hyun Yung sa iisang gusali. Nagulat siya at nagalit ng sabay. Nag-away sila. Nang lumabas si Hyun Yung, sumunod sa kanya si Aileen at hindi umalis. Sa pagkakataong iyon, dumating si Jinha at inakala na si Aileen ang bagong kasintahan ni Hyun Yung. Nagalit siya at hiniling ang paghihiwalay. Malungkot, dinala ni Hyun Yung si Aileen sa isang street vendor na nagbebenta ng alak. Nalasing si Aileen at masiging gustong umibig kay Hyun Yung dahil kapag umibig lang siya sa isang tao, maaari siyang maging ganap na tao. Nang makita si Aileen na gustong umibig sa kanya nang walang dahilan, si Hyun Yung ay tumawa at umiyak. Itinulak siya palayo at umalis. Isang lalaki ang nakakita kay Aileen. Nasabik sa pag-ibig kaya sinamantala niya ang pagkakataon na lumapit. At nag-alok na makipag-date sa kanya. Lasing na lasing si Aileen at nawala ng malay. Nakinig siya sa pang-akit ng lalaki. At pumayag na humalik. Nang inilapit ng lalaki ang kanyang nguso, biglang lumitaw si Hyun Yung. Tinakpan ang bibig ng lalaki at hinila si Aileen palayo. Dahil lasing si Aileen at hindi makalakad, kinailangan siyang buhati ni Hyun Yung pauwi. Habang pauwi, patuloy siyang nagrereklamo na mahina ang tolerance sa alak ni Aileen, ngunit nagpumilit pa ring uminom. Tulog na tulog si Aileen sa likod ni Hyun Yung. Habang binubuhat siya nito sa isang eskinita, akala ni Yeon ay may masamang intensyon si Hyun Yung kay Aileen kaya sinuntok niya ito at pinatumba. Pagkatapos, biglang nagkasakit si Yeon at dinala ni Aileen sa ospital. Biglang tumawag ang video call ng kanyang anak. Nataranta si Yeon, mabilis siyang nagbalot ng tuwalya sa kanyang ulo para magkunwari na nagtatrabaho. Hindi alam ng kanyang anak na may sakit ang kanyang ama, matamis niya itong tinawag na tatay. Pala, noong dumating si Yeon sa mundo ng tao, nagbago siya. Naging lalaki, nagpakasal sa isang babae, at nagkaanak ng isang babae. Lumipas ang maraming taon, namatay ang kanyang asawa at nag-iisa. Siyang nag-alaga sa kanyang anak. Pagkatapos ng kanilang paghihiwalay, hindi pa rin makalimutan ni Hyun Yung si Jinha. Nang gabing iyon, habang pauwi si Jinha, hinaharang siya ng masasamang tao para pagnakawan. Dumating si Hyun Yung sa tamang oras at tinulungan siyang paalisin ang mga magnanakaw. Kahit naghiwalay na sila, nanatili pa rin ang damdamin ni Hyun Yung kay Jinha. Nabuo, sa pagkakataong ito, pinuntahan niya si Jinha para ibalik ang kanilang shared photo album. Tinanggap ni Jinha ang album, umuwi at binuksan para tingnan ang bawat larawan, tiningnan ang mga larawang puno ng alaala. Hindi niya napigilan ang sakit at humagulgol sa pag-iyak. Nang gabing iyon, habang nakasakay sa kotse, biglang nakita ni Aileen si Chef Si Kyung, ang kanyang pangarap na kasintahan na lumabas mula sa isang gusali. Noong siya ay isang sirena pa, madalas niya itong tinitingnan mula sa ilalim ng tubig. Para makasama siya, hindi nag-atubili si Aileen na nakawin ang gamot ni Yeon para maging tao.
Ngayon, palagi siyang naghahanap ng pagkakataon para makalapit kay si Kyung. Umiti siya ng palakaibigan kay Aileen. Nagsinungaling siya na siya ay tagahanga nito, at umaasa na magkaroon ng pagkakataong magkita muli. Umiti lang si Kyung sa kanya at walang sinabi. Pagkatapos, umuwi si Aileen at naligo. Habang naliligo, biglang naramdaman ni Aileen na may mali sa kanyang katawan. Yumuko siya at nagulat nang makita na ang kanyang mga binti ay naging buntot ng isda. Ang biglaang paglitaw ng buntot ng isda ay labis na ikinatakot ni Aileen. Binalaan siya ni Iedhian na kailangan niyang mabilis na mahanap ang pag-ibig sa tao, kung hindi, malaki ang posibilidad na maging sirena siyang muli. Palaging tanda ni Aileen ang payo na iyon at nagsisikap siyang maghanap ng taong mamahalin. Akala niya marami pa siyang oras, ngunit hindi niya inaasahan na ngayong gabi habang naliligo. Ang kanyang mga binti ay biglang bumalik sa orihinal na anyo. Hindi pa nagtatagal, binalaan siya ni Iedhian na kapag nasa mundo ng tao, ang kanyang katawan ay hindi dapat madikit sa tubig, kung hindi, babalik siya sa pagiging sirena. Sa sandaling labis na natatakot si Aileen, ang kurtinang kawayan sa labas ng banyo ay bahagyang gumalaw, tila mayroong kung sino napapasok. Ang biglaang sitwasyon na ito ay lalo pang nagpahirap kay Aileen. Ang buntot ng isda sa bathtub ay hindi pa nawawala kung may pumasok ngayon, tiyak na mabubunyag ang kanyang sikreto. Naalala ni Aileen ang babala ni Iedhian at labis siyang nataranta at natigilan. Hindi alam ang gagawin. Habang nag-aalala siya, gumalaw ng bahagya ang kurtina ng banyo. May nakakita sa anyo niyang sirena. Kinakabahan si Aileen na tumingin sa kurtinang umaalog. Pagkatapos maligo, lumabas siya sa sala at tinitigan ang kanyang mga kasama sa bahay. Kakaiba ang hitsura ng kanilang mga ekspresyon, tiyak na may nakakita sa kanyang tunay na pagkatao at ang taong nakakita ay si Iefei-dung. Ngunit inakala ni Iefei-dung na si Aileen ay ang kanyang alagang isda na namatay ilang taon na ang nakakaraan at muling nagkatawang tao. Nang makita na hindi natakot si Iefei-dung, si Aileen ay natuwa ngunit nag-alala rin na malaman ng ibang kaibigan ang totoo. Nagpasya si Iefei-dung na tulungan si Aileen na panatilihing lihim ang kanyang pagkatao. Nagtiwala si Aileen kay Iefei-dung kaya dinala niya ito upang makita si Iefei-an. Inakala ni Iefei-dung na babae si Iefei-an kaya nang magkita sila, labis siyang nagulat at napatayo, nakatitig sa kanya. Nang malaman na nakita ni Iefei-dung ang tunay na pagkatao ni Aileen, nagpakita agad ng masamang balak si Iefei-an. Dahil sa pamamagitan ni Aileen, pumayag si Iefei-an na bitawan siya. Nang makita na wala nang balak patayin ni Iefei-an si Iefei-dung, nakahinga ng maluwag si Aileen at humiram ng pera sa kanya. Nang marinig na humihiram ng pera si Aileen, si Iefei-an ay agad nataranta, hinawakan ng mahigpit ang kanyang wallet at nagsinungaling na wala siyang pera. Ang kumpanya ng pagkain na J-Hut ay naghahanap ng mga bagong empleyado. Si Hoin-myung at ang dalawa niyang kasama sa bahay ay nag-interview. Ang tatlong nag-i-interview ay nagtanong sa kanila ng isa-isa. At sa huli, si Hoin-myung ang mapalad na natanggap. Si Jae-dong ay hindi masaya nang makita na natanggap si Hoin-myung. Nagreklamo siya sa harap niya. Dinala ni Iefei-dung si Aileen para mamili. Ang dalawang babae ay naglakad sa paligid ng lungsod buong araw at huminto sa isang restaurant para maghapunan. Si Aileen ay pagod at gutom nang makita niya ang mabangong pagkain ng mundo ng tao. Kaagad siyang kumain ng mabilis. Si Iefei-dung ay nakaupo sa tapat, nagtatakang tumingin kay Aileen na kumakain na parang gutom na tigre at pinaalalahanan siyang hanapin si Kyung. Ang layunin ni Aileen na maging tao ay upang umamin ng pag-ibig kay si Kyung. Kung tatanggapin niya ang kanyang pag-ibig, maaari siyang maging isang tunay na tao. Sa payo ni Iefei-dung, pumunta si Aileen sa ground floor lobby ng kumpanya ng pagkain na J-Hut para hanapin si Kyung. Hindi, nakita ni si Kyung si Aileen, kasama niya ang iba pang mga empleyado na dumaan sa security gate para umakyat sa itaas. Hindi makadaan si Aileen sa gate kaya pumunta siya sa isang empleyado para humingi sa kanya ng access card. Hiniling ng empleyado kay Aileen na magpakita ng AC card. Dahil walang AC card, hindi makadaan si Aileen sa security gate. Kaya, malungkot siyang pumunta sa banyo at bumuntong hininga. Sa kasamaang palad, may isang employee card sa banyo na nahulog. Masayang dinampot ito ni Aileen at ginamit ito upang matagumpay na makadaan sa security gate. Sa sandaling ito, nagpapalit ng damit si Kyung sa dressing room. Tahimik na lumapit si Aileen sa pinto. Sumilik siya para makita si Kyung na nagpapalit ng pantalon. Nang matapos magpalit ng pantalon si Kyung, naramdaman niyang may tao sa likuran niya. Nagulat si Arin at tumalikod, tumakas. Tumakbo siya ng diretso sa isang kusina. Nahihiya siyang hindi alam kung paano sasagutin ang mga tanong ng mga empleyado sa kusina. Pumasok ang isang babaeng manager sa kusina, kinuha ang e-card na nakasabit sa lig ni Arin. At agad na nakilala na hindi siya empleyado ng kumpanya. Kinalagkad si Arin ng dalawang security guard palabas ng gusali. Pagkatapos nilang umalis, nakilala ni Arin si Park Hana at sumumpa na kailangan siyang magtrabaho sa kumpanya ng ESE para maging katrabaho ni si Kyung. Nakita ni Park Hana ang determinasyon ni Arin. Nagpasya si Park Hana na tulungan siyang matupad ang kanyang hiling. Gusto ring magtrabaho sa kumpanya ng GSE ang dalawang kasama ni Arin sa bahay. Pumayag si Park Hana na ipakilala ang tatlo sa isang kaibigan na nagtatrabaho doon para tulungan silang makapasok sa kumpanya. Nang marinig na kilala ni Park Hana ang pamunuan ng kumpanya, nagalak ang dalawang kaibigan ni Arin.
at sumigaw na parang nakatagpo na sila ng isang dakilang tao. Bago tumulong, hiniling ni Park Han-na kina Arin at sa dalawang kasama niya sa bahay na tulungan. Siyang pumunta sa palengke upang mamili ng ilang seafood bilang sangkap. Sa palengke, hindi sinasadyang nakita ni Arin si Sikyom. Nagulat siya sa malalim. Nakaalaman ni Arin tungkol sa iba't ibang uri ng seafood at kusang loob siyang nagtanong ng pangalan niya. Sa wakas, nagsimula na ring pansinin siya ni Sikyom. Sobrang saya ni Arin, puno ng pag-asa ang kanyang puso para sa isang kinabukasan na makakapiling niya si Sikyom. Pumunta si Arin sa kumpanya ng pagkain ng Jihad para sa isang interview. Matapos tingnan ang resume ni Arin, naniniwala ang tatlong nag-interview na hindi siya kwalipikado para magtrabaho doon. Sobrang nag-alala si Arin at hiniling sa kanila na bigyan siya ng pagkakataon. Sa sandaling iyon, dumating si Hyun-myung sa kumpanya para magtrabaho at nakita si Arin. Kilala ni Hyun-myung si Arin, agad na hiniling ng tatlong nag-interview na ilabas siya. Ayaw umalis ni Arin at nagpumilit siyang magtrabaho sa kumpanya. Nagpakita ang tatlong nag-interview ng pangutya at paghamak sa kanya. Nang makita silang tumatawa kay Arin, nagalit si Hyun-myung. Hinawakan ang kamay ni Arin at umalis. Pagkatapos, kumain si Arin sa isang restoran kasama si Hyun-myung at ang kanyang mga kaibigan nang matapos kumain ang grupo at lumabas. Hindi sinasadyang nakita nila si Chef Sikyom at Jinha. Ang pinakamalaking hiling ni Arin nang maging tao siya ay ang mahalin si Sikyom, kaya ang paglitaw niya ay nagdulot sa kanya ng pagtataka at kagalakan na nagbigay sa kanya ng lakas ng loob mula sa kalasingan. Sa harap ng lahat ng kanyang kasama sa bahay, masayang sumigaw si Arin ang pangalan ni Sikyom. Si Sikyom na nakikipag-usap kay Jinha ay lumingon nang marinig ang tawag. Mabilis na lumapit si Arin, umiti at nag-alok na halikan siya. Hindi pa naiintindihan ni Sikyom kung anong nangyayari. Ikinawit na ni Arin ang kanyang mga kamay sa liig niya at binigyan siya ng isang maalab na halik. Ang ginawang ito ni Arin ay nagpabigla kay Sikyom. Hindi kalayuan, si Lirong na may pagtingin kay Arin. Nang masaksihan ang eksenang ito, nasaktan at nagalit. Sa harap ng kanyang mga kaibigan, nasira ang kanyang puso, umalis siya ng patumba-tumba. Sa ibang araw, si Sikyom ay nag-iimbita ng ilang dayuhang babaeng kliyente na manood, habang nagpapakita siya ng kanyang kasanayan sa pagluluto. Bagamat nakilala na niya sila noon, hindi niya maalala ang pangalan ng bawat isa. Tahimik na umupo si Jinha sa likuran, nagtataas ng signboard na may nakasulat na pangalan para sinyasan siya. Nang makita ang pangalan sa Ingles sa signboard, kalmadong tinawag ni Sikyom ang pangalan ng isang bisita. Tuwang-tuwa ang babae, iniisip na lagi siyang naalala ni Sikyom. Nagtanong din ang isa pang bisita kung naaalala pa siya ni Sikyom. Tumayo siya doon at tumingin sa babae habang sinisilip si Jinha na nakatago. Nagtaas muli si Jinha ng isa pang signboard na may nakasulat na pangalan ng babae. Agad na binasa ni Sikyom ang pangalan niya ng natural. Masaya rin ang bisita, naniniwalang talagang naaalala niya ang pangalan niya. Pagkatapos na matagumpay na malampasan ang dalawang bisita, nagsimulang magluto si Sikyom para sa kanila. Sa kanyang bakanting oras, iminungkahi ni Hyun-myung na gumawa ang grupo ng isang bagay na makabuluhan. Pagkatapos ng pag-iisip, nagmungkahi siya na mag-organisa ng isang charity sale. Lubos na sumang-ayon si Arin sa ideyang ito. Kinaumagahan, pumunta siya sa car wash para hanapin si Park Han-na. Gustong hiramin ang grill stand niya para gamitin sa sale. Hindi pumayag si Park Han-na. Nagalit si Arin at nagbanta. Nahahawakan ang tubig sa mismong lugar para maging mermaid ulit. Hindi pinansin ni Park Han-na at itinutok ang hose sa kanyang mga paa. Takot na umilag si Arin, galit at walang magawa. Bagamat hindi siya pumayag noong una, sa huli, ay ipinahiram pa rin ni Park Han-na ang grill stand sa kanya. Sina Hyun-myung, Arin at ang kanilang mga kaibigan ay nagkasama-sama upang magplano para sa charity sale. Ipinapalagay ng grupo ang eksena kung saan nakatayo sila sa tabi ng grill stand. Maraming dumadaan ang humihinto at humihingi ng pagkain. Sina Hyun-myung at ang mga kaibigan ay nag-iihaw ng pagkain at ibinibigay ito sa kanila. Maging si Chief Hong ay lumapit para humingi ng pagkain. Nang gabing iyon, nakahiga si Arin sa bathtub. Ang kanyang mga paa ay naging buntot ng isda muli nang humawak sa tubig. Nakaupo sa tabi, si Hee-joong ay natural na nakikipag-usap kay Arin. Hindi nagpakita ng anumang interes sa kanyang anyo bilang isang mermaid. Habang naliligo at iniisip si Sikyom, inasam ni Arin ang tawag niya. Inabot sa kanya ni Hee-joong ang telepono habang nakaupo sa tabi niya. Lumipas ang oras, ngunit hindi pa rin tumawag si Sikyom. Nagsimulang mag-alala si Arin sa pag-aakalang walang signal ang telepono, kaya itinaas niya ito ng mataas sa langit upang maghanap ng signal. Si Hyun-myung na nakatayo sa tabi, nang makita si Arin na nagpapakahirap ng ganoon para lang makatanggap ng tawag mula kay Sikyom, ay napatawagi na paluha. Pinayuhan niya si Arin na huwag masyadong umasa. Nakahiga si Hyun-myung sa sofa at naglalaro ng telepono dahil masyadong mahina ang signal. Gustong makipagpalit ng pwesto ni Arin sa kanya. Nahulaan ni Hyun-myung na atat si Arin na makipag-ugnayan kay Sikyom. Kaya natural niyang pinayuhan si Arin na huwag masyadong maging aggressive. Naniniwala siya na kung ang babae ay masyadong aggressive, magiging cocky ang lalaki.
at tiyak na mawawalan ng halaga si Arin sa kanyang ginagawa. Malaki ang utang ni Arin at ng kanyang mga kaibigan kay Park Hana. Nang pumunta si Park Hana sa kanilang bahay para maningil, hiniling niya sa bawat isa na magbayad ng isang bahagi. Hindi nagtagal pagkaalis ni Park Hana. Nagtrabaho sina Hyun Myung at ang kanyang mga kaibigan sa supermarket. Habang nagtatrabaho, hindi sinasadyang nadial ni Lirong ang telepono at nakipag-ugnayan sa isang kamag-anak. Agad na nagpadala sa kanya ang kamag-anak ng imbitasyon sa kasal. Sa loob ng maraming taon, palaging iniiwasan ni Lirong ang pakikipag-ugnayan sa mga kaibigan at pamilya. Dahil sa insidenteng ito, nagreklamo siya, hindi alam kung ano ang gagawin. Kung hindi siya dadalo sa kasal, tiyak na sisisihin siya ng kanyang mga kamag-anak sa hinaharap. Nang makita si Lirong na labis na nahihirapan, dali-daling pinaalalahanan siya ni Hyun Myung na maghanda ng pera para sa regalo sa kasal. Nang gabing iyon, nag-usap sina Arin at Hijoong tungkol sa paksa ng mga babaeng hindi pa ikinasal. Pinaalalahanan ni Hijoong si Arin na kung hindi niya mapapaibig si Sikeom, siya ay magiging spinster. Ayaw maging spinster ni Arin, kaya mabilis siyang kumuha ng telepono at nagpa siyang makipagkita kay Sikeom. Hindi sang-ayon si Hijoong sa apurahang aksyon na ito at pinaalalahanan siyang panatilihin ang kanyang dignidad sa harap ng sa pagsunod sa payo ni Hijoong. Hindi na tumawag si Arin kay Sikeom. Kinabukasan, pumunta sina Arin, Lirong at Abum sa kumpanya ni Sikeom para tikman ang libreng pagkain. Naghanda si Sikeom ng ilang pagkain at inilagay ang mga ito sa harap nilang tatlo. Bilang isang mermaid, napakatalas ng panlasa ni Arin. Matapos matikman ang mga pagkain, tumpak niyang isinulat ang mga sangkap, pati na rin ang kanyang sensory na pagtingin sa mga lasa nito. Labis na humanga si Sikeom at nagsimulang magkaroon ng pagtingin kay Arin. Nagpaalam si Arin at ang dalawang kasama niya kay Sikeom para umuwi. Hinatid ni Sikeom ang tatlo hanggang sa lobby ng unang palapag. Nang makaalis na ng kaunting distansya si Arin, nagkamot ng ulo si Sikeom at tinawag siya pabalik. Lumingon si Arin ng labis na nasasabik, tinitingnan si Sikeom. Medyo nahihiya ang mukha niya. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong siya kung may libreng oras si Arin. Napagtanto ni Arin na gusto siyang i-date ni Sikeom. Tuwang-tuwa si Arin at pumayag na bigyan siya ng oras. Ang dahilan kung bakit gustong imbitahan ni Sikeom si Arin ay dahil may ginawa siyang ilang bagong pagkain at gusto niyang patikman ito kay Arin at hilingin sa kanya na isulat ang kanyang mga labis siyang nasiyahan sa naunang pagganap ni Arin at nagsimula na siyang pahalagahan ang natatanging feedback niya sa pagkain. Nakatayo sa tabi, si Lirong ay nagpakita ng kalungkutan nang marinig na iniimbitahan ni Sikeom si Arin para tikman ang pagkain. At hinila niya ang kamay ni Arin palayo. Eksakto rin katulad ni Lirong ang pakiramdam ni Jinha. Ang kusang loob na pag-imbita ni Sikeom kay Arin ay isang bagay na hindi niya ginusto. Naghuhugas ng sasakyan si Hyun Myung sa car wash ni Park Hana nang dumating si Lirong para hanapin siya. Na-ospital ang lola ni Hyun Myung dahil sa sakit kaya sinamahan siya ni Lirong sa ospital para dalawin ang matanda. Mahal na mahal ng lola si Hyun Myung at naniniwalang tiyak na magtatagumpay siya sa hinaharap. Kinagabihan, naglalaro ng basketball si Jaipuk kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Suze dahil paalis na ang babaeng gusto niya. Labis siyang nalulumbay at hindi alam kung ano ang gagawin. Nang malaman na gustong umamin ni Jaipuk ng pag-ibig sa crush niya, pinilit siya ni Hijoong na bilisan ang oras para magtapat. Si Jaipuk ay likas na mahiyain at hindi alam kung paano umamin. Agad na hinila ni Hijoong si Lirong na nakaupo sa tabi bilang halimbawa. Hinihikayat si Jaipuk na mas gwapo pa siya kaysa kay Lirong. Alam ni Lirong na sinasadya siyang siraan ni Hijoong para hikayatin si Jaipuk kaya nagkunwari siyang walang pakialam. Ayaw makipagtalo sa kanya. Sa pagsunod sa payo ni Hijoong, umalis si Jaipuk sa bahay, nagpa siya na hanapin ang kanyang crush para umamin. Nang makita na desidido na si Jaipuk, ngunit hindi pa rin nangangahas na kumilos, kinailangan ni Hijoong na patuloy na turuan siya kung paano magkaroon ng lakas ng loob na ipahayag ang kanyang damdamin. Sa kanilang rehearsal, biglang niyakap ni Jaipuk si Hijoong. Nagsimulang magsalita ng matatamis at maemosyonal na mga salita. Hindi inaasahan ni Hijoong na iyakapin siya ni Jaipuk kaya naguluhan siya sa sandaling iyon. Nakalimutan niyang itulak ito palayo. Pagkatapos magsalita ni Jaipuk ng matatamis na salita, hindi sinasadyang nakita niya ang matalik niyang kaibigan na si Suzy na papalapit. Kasama ni Suzy ang isang dalaga at mukhang close sila. Na nagpapahiwatig na sila ay isang magkasintahan. Nakita ni Suzy si Jaipuk na nakayakap kay Hijoong, kaya inakala niya na nobya niya ito. Nagpa siya ring magpaliwanag si Jaipuk at dali-dali ring nagpaliwanag si Hijoong. Ngunit lalo lang hindi naniwala si Suzy sa kanilang paliwanag. Walang magawa, hinila na lang ni Jaipuk si Hijoong pabalik. Naglakad silang dalawa sa isang liblib na kalye. Biglang tinawag ni Hijoong ang pangalan ni Jaipuk. Nang malaman niya na alam niya ang tunay na pangalan niya, labis siyang nagulat, hindi niya maintindihan kung bakit. Nakita ni Hijoong na napaka-interesante ng pangalan ni Jaipuk kaya tinanong niya kung bakit siya nagkaroon ng ganoong pangalan. Dahil sa pagtatanong ni Hijoong, tapat na ikinuwento ni Jaipuk na noong una hindi masyadong maganda ang negosyo ng kainan ng pamilya nila. Kaya pinangalanan siya ng pamilya niya na Jaipuk na ang ibig sabihin ay malaking jackpot. Magandang kapalaran sa negosyo. Pagkarinig sa dahilan, hindi napigilan ni Haidong na humalakha. Si Zepak, na alam na napakapangit ng kanyang pangalan, ay nagalit at nahiya. Hiniling kay Haidong na huwag siyang tawagin sa pangalan niya. Si Sikyong at Jin ay naging magkasintahan, si Ailen ay labis na nasasaktan. At napagtanto na malapit na ang katapusan ng kanyang mundo. Kung hindi pa rin niya makukuha si Sikyong sa loob ng 2 buwan, kailangan niyang isipin ang pag-alis sa mundong ito.
Umupo si Aileen sa sopa, lubos na nalulumbay. Pagbalik ni Huyen Myung galing sa labas, nakita niya si Aileen na nakaupo mag-isa sa sopa. Nagtaka siya at lumapit upang tingnan kung may problema siya. Narinig ang ingay sa likuran niya, lumingon si Aileen. Nakita ang kanyang mapupulang mata si Huyen Myung, nakita ang kanyang malungkot na itsura. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari. Ayaw ni Aileen na maging masyadong emosyonal sa harapan ni Huyen Myung kaya umalis siya sa sopa. Bumalik sa kanyang kwarto upang ipagpatuloy ang pagmumuni-muni sa kalungkutan. Nang akmang lalapit si Huyen Myung sa pinto ng kwarto upang makinig, biglang lumitaw si Witch An. Binabalaan siyang huwag makialam sa buhay ng iba dahil sa pagbabanta ni Witch An sa isang sandali ng pagkalito. Napilitan si Huyen Myung na lumingon pabalik ng ilang beses bago umalis. Sa pag-aakalang umalis na talaga si Huyen Myung, dali-daling pumasok si Witch An sa kwarto upang aliwin si Aileen. Umiiyak si Aileen habang binabanggit na 2 buwan na lang ang natitira sa buhay niya. Nakarinig ng hindi malinaw na usapan si Huyen Myung sa labas ng pinto. Unti-unti niyang inisip na marahil ay may malubhang sakit si Aileen. Upang pasayahin si Aileen, espesyal siyang dinala ni Witch An upang makita ang kanyang kuya. Ang kuya ni Aileen ay nasa bathtub. Tuwang-tuwa siyang sinalubong ang kanyang kapatid. Umupo si Aileen sa tabi niya at ikinuwento ang tungkol sa kanyang masalimuot na kwento ng pag-ibig. Nang marinig na hindi makukuha ni Aileen si Sikyong, nagalit ang kanyang kuya. Hiniling sa kanya na ibigay ang telepono upang makita ang mukha ng kabit. May larawan ni Gina si Aileen sa telepono niya. Agad na tinandaan ng kanyang kuya ang mukha ni Gina. Nagpa siyang ipaghiganti ang kanyang kapatid. Dahil hindi niya nakita si Aileen ng ilang araw, nag-aalala si Sikyong. Pumunta siya sa reception counter sa isa't floor upang humingi ng access sa logbook ng mga pumasok at lumabas. Ang mga babaeng empleyado na nagtatrabaho sa kumpanya, nagunahan na tanungin kung kailangan niya ng tulong. Alam ni Sikyong na hindi niya masabi sa kanila na hinahanap niya si Aileen kaya medyo kinabahan siya. Magalang na tinanggihan ang kabaitan ng kanyang mga kasamahan. Matapos mahirapang makuha ang logbook ng mga pumasok at lumabas, bumalik si Sikyong sa opisina at maingat na hinanap ang address ni Aileen. Batay sa impormasyon sa logbook, nahanap niya ang lugar kung saan nakatira si Aileen. Ngunit wala pa si Aileen sa bahay noong oras na iyon. Si Huyen Myung lang ang nag-iisa sa bahay. Si Huyen Myung ay walang magandang pakiramdam kay Sikyong. Kaya ipinahiwatig niya na si Sikyong ay nakilala lamang si Aileen at hindi niya kaibigan. Kaya wala siyang karapatan na manatili sa bahay at hintayin siya. Nang makita na hindi siya sasalubungin ni Huyen Myung, sumuko si Sikyong sa kanyang intensyon na hintayin si Aileen. Noong gabing iyon, pag-uwi ni Gina galing sa trabaho, tinamaan siya sa ulo ng isang bagay na inihagis mula sa itaas. Sa kabutihang palad, iyon ay ilang piraso lamang ng karton. Nagtataka, dinampot ni Gina ang mga ito at nakita ang isang piraso ng papel na naglalaman ng babala mula sa kuya ni Aileen. Dahil walang nakasulat na pangalan, inisip lang ni Gina na iyon ay isang masamang biro mula sa kung sino. Naghahanda na si Zepak at ang lahat para sumali sa isang kompetisyon sa pagluluto. Labis na natuwa si Aileen. Umaasa na sa pamamagitan ng kompetisyon na ito ay makakapasok siya at makapagtrabaho sa kumpanya ng jihad, kung saan si Sikyong ang head chef. Bagaman marahil ay nakikipag-date na siya kay Gina, gusto pa rin ni Aileen na mapalapit sa kanya. Nangalap si Huyen Myung ng ilang dokumento tungkol sa kompetisyon at ibinigay kay Aileen. Pagkatapos basahin ang mga ito, biglang nagutom si Aileen sa inihaw na tiyan ng baboy samgyupsal. Nang makita na hindi pa nakakain si Aileen ng ulam na ito, lihim na nagpa siya si Huyen Myung na dalhin siya para kumain. Upang sorpresahin si Aileen, nagsinungaling si Huyen Myung na dadalhin siya sa labas upang magsaliksik tungkol sa pagluluto bilang paghahanda sa kompetisyon. Naniwala si Aileen sa kanya. Mabilis na isinukbit ang kanyang bag at naghanda upang umalis. Dinala ni Huyen Myung si Aileen sa isang restaurant. Umupo si Aileen sa mesa at kumain ng mabilis. Tumayo si Huyen Myung hindi kalayuan at tumawag sa isang boss. Nakatanggap na siya ng part-time na trabaho upang kumita ng dagdag na kita. Ngunit dahil gusto niyang dalhin si Aileen para kumain ng inihaw na tiyan ng baboy, magalang siyang tumanggi. Pagkatapos makipag-usap sa telepono, bumalik si Huyen Myung sa mesa. Patuloy na masayang tinatamasa ni Aileen ang mga pagkain. Pagkatapos kumain at makauwi, natuklasan ni Huyen Myung na umiinom si Aileen ng isang uri ng gamot sa kanyang kwarto. Agad niyang naalala ang pag-uusap sa pagitan ni Aileen at Witch An. Noong sinabi niyang may 2 buwan na lang siyang buhay. Dahil sa maling akala na may malubhang sakit si Aileen kaya siya nagpakita ng kabutihang loob at dinala siya upang kumain ng ibang masasarap na. Kung normal, hinding-hindi magsasayang si Huyen Myung ng pera at oras para imbitahan si Aileen na kumain. Sa totoo lang, si Aileen ay dahil lang sa labis na pagkain kaya siya sumakit ang tiyan at umiinom siya ng gamot sa tiyan. Ang maling pag-unawa ni Huyen Myung ay nagpatawa at nagpaiyak kay Aileen. Upang patunayan na wala siyang malubhang sakit, ibinigay ni Aileen ang bote ng gamot kay Huyen Myung upang tingnan. Tiningnan niya itong mabuti at nakita na iyon nga ay gamot sa tiyan. Parehong natatawa at tinitingnan ni Aileen si Huyen Myung. Pagkatapos ay bigla niyang napagtanto na malamang ay gusto siya nito. Kung hindi, bakit siya nito aalagaan at dadalhin sa kung saan-saan para kumain? Naunawaan ang intensyon ni Huyen Myung. Kumalakhak si Aileen at tumalikod at umalis. Nakatayo si Huyen Myung tumitingin sa kanyang anino, minsan umiiyak at minsan tumatawa.
Maagang gumising si Hyun Myung at nagpunta sa banyo. Si Aileen ay lumabas din sa kwarto. Nang makita si Aileen na inaantok at humihikab ng malaki, nagkaroon ng ideya si Hyun Myung na tuksuhin siya at tinakpan ang kanyang bibig. Nagulat at nagising si Aileen at tumalikod upang magpunta sa banyo. Dahil hindi siya nakatingin sa daan, bumangga siya sa pinto. Malapit na magsimula ang kompetisyon sa pagluluto, sina Aileen, Hyun Myung at ang kanilang mga kaibigan ay nakagawa na ng kanilang plano para sa kompetisyon. Isang kalaban na koponan ang dumating upang mang-asar sa kanila. Sa galit, nawala ng balanse si Aileen at natumba sa lupa. Nahulog ang kanyang bag at ang mga mahahalagang dokumento ay nagkalat. Mayabang na tinukso ng kalaban si Aileen na bago sumali sa kompetisyon. Dapat munang matuto siyang maglakad ng matatag. Pagkatapos pulutin ang mga dokumento, nagpatuloy sa pagtalakay sina Aileen at ang kanyang mga kaibigan tungkol sa kompetisyon. Sa gitna ng talakayan, natuklasan ng grupo na ang ASB na naglalaman ng mahahalagang dokumento ay nawala ni Aileen. Pagkatapos, napagtanto ni Hyun Myung na nahulog ni Aileen ang ASB nang siya ay matumba. Labis na nag-alala ang dalawang natitirang kaibigan. Iniisip na napulot ng kalaban ang ASB. Kung gayon, tiyak na gagamitin nila ang mahahalagang dokumento sa loob upang perpektuhin ang kanilang plano para sa kompetisyon. Nang makita ang pag-aalala ng lahat, kalmado si Hyun Myung. Nagsinungaling na nakapassword ang EXB. Bukod pa rito, may backup file pa sa computer kaya hindi na kailangang mag-alala na manakaw ng kalaban ang dokumento. Naniwala si Aileen at guminhawa. Noong gabing iyon, umuwi si Hyun Myung at nagpuyat ng buong gabi upang gawin muli ang mga nawawalang dokumento. Iniisip na pinarusahan niya ang sarili sa pagsisinungaling kina Aileen at sa kanyang mga kaibigan. Naiinis siya at nalulungkot at sinisisi ang sarili. Pagkatapos ng hirap sa paggawa ng mga dokumento, si Hyun Myung at ang kanyang mga kaibigan ay nagpunta sa meeting room ng kompetisyon at natuklasan na nagpupulong ang kalaban na koponan. Ang plano na ipinapakita nila sa screen ay eksakto. Katulad ng plano na pinaghirapan ni Hyun Myung na saliksikin. Sina Hyun Myung, Aileen at ang kanilang mga kaibigan ay nagulat sa nilalaman sa malaking screen at kinuwestiyon ang kalaban tungkol sa pinagmula ng planong iyon. Nang gabing iyon, diretsong sumagot ang kalaban na koponan na nairehistro na nila ang copyright ng imbensyon. Kaya, kahit na sina Hyun Myung at ang kanyang mga kaibigan ang orihinal na tagalikha, hindi nila mapatunayan na ang kalaban. Naninakaw ng kalaban ang kanilang ideya. Ang plano ay nawala at ginamit ng kalaban. Labis na nalungkot at nanlumos si Aileen. Si Hyun Myung ay nanatiling optimista at sinikap siyang bigyan ng inspirasyon. Ang pangunahing dahilan kung bakit malungkot si Aileen ay dahil hindi siya makakasali sa kompetisyon, na nangangahulugang hindi siya makakalapit kay Si Kyung. Nang makita na sumali si Aileen sa kompetisyon para lang makalapit kay Si Kyung, hindi nasiyahan si Hyun Myung. Sinisisi siya na si Si Kyung lang ang nasa isip niya. Napagtanto ni Aileen na nasobrahan siya sa pananalita at nagmadaling magpaliwanag. Sa nakalipas na mga araw, patuloy na hinahanap ni Si Kyung si Aileen. Bigla siyang nawala ng walang paalam, na nag-alala sa kanya ng husto. Si Aileen ay isang maganda at mabait na babae, at naakit si Si Kyung sa kakaibang karisma na nagmumula sa kanya. Dinala ni Si Kyung si Jin upang makita ang kanyang lola. Alam ng kanyang lola ang tungkol sa insidente kung saan muntik na siyang malunod sa dagat. Inakala niya na si Jin ang nagligtas sa kanya. Kaya nagpakita siya ng matinding pasasalamat sa kanya mula simula hanggang wakas. Gabi na, pumunta si Si Kyung sa labas ng gusali kung saan nakatira si Aileen. Madilim sa loob, walang tao. Tila natutulog na ang lahat. Nagbulong-bulungan si Si Kyung, nagdududa na nagkamali siya ng lugar na hinanap. Biglang lumitaw si Witch An mula sa kung saan. May pag-aalinlangan siyang tinanong kung sino ang hinahanap niya. Natatakot na tumingin si Si Kyung kay Witch An, sandaling hindi alam kung ano ang sasabihin. Nang makita ang kaba ni Si Kyung, nahulaan ni Witch An ang sitwasyon, at tinanong kung si Aileen ba ang hinahanap niya. Gusto ni Aileen na sundan si Kyung at si Witch An, na madalas na nakikipag-ugnayan sa kanya. Alam din ang tungkol sa kanyang pribadong buhay. Isang araw, naglalaro sina Aileen at ang kanyang mga kaibigan sa labas. Nang biglang dumating si Kyung at nagmaneho upang bumili ng mga bagay, labis na natuwa si Aileen nang makita si Kyung. Hindi rin inaasahan ni Kyung na makikita niya si Aileen dito, at masayang binati siya. Gusto ni Aileen na sundan si Kyung ngunit sa pagkakataong ito, binanggit niya si Jin-e. Mula noon hanggang ngayon, si Jin-e at si Kyung ay laging malapit na parang anino. Kaya inakala ni Aileen na magkasintahan sila. Ngunit ang totoo ay hindi. Ang kanilang relasyon ay karaniwan lamang na magkatrabaho. Ang dahilan kung bakit madalas silang magkasama ay pangunahin dahil sa trabaho. Nang malaman na hindi magkasintahan sina si Kyung at Jin-e, sobrang saya ni Aileen na tumalon-talon siya. Mukhang matagal na ring may gusto si Kyung kay Aileen. Kaya paulit-ulit niyang sinabi na hindi sila magkasintahan ni Jin-e. Masayang tiningnan ni Aileen si Kyung at unti-unting napagtanto na may pagkakataon pa siya. Kung magtatagumpay lang siyang makuha siya, maaari siyang maging isang tao na hindi na kailangang maging tao muli. Habang nag-uusap silang dalawa, may isang kaibigan ni Aileen ang lumapit mula sa malayo. Hindi na komportable si Kyung na magpatuloy sa pag-uusap, kaya bumalik siya sa kotse at umalis. Nag-iisa, masayang tiningnan ni Aileen ang kanyang anino na parang may pista sa kanyang puso. Hindi magkasintahan sina Jin-e at si Kyung. May pagkakataon na naman siyang simulan ang paghabol sa kanya. Kapag nakuha na niya ang pag-ibig niya, maaari siyang maging isang tunay na tao. Wala nang pag-aalala tungkol sa pagiging sirena muli.
Hindi sinasadyang nakita ni Hyun Myung si Eileen na nakaupo sa gilid ng tubig at naging sirena. Nasasaksihan ang eksena na nangyayari sa harap niya. Siya ay lubos na nagulat. Natatakot siyang bumalik sa kanyang silid at umupo sa sahig simula noon. Si Hyun Myung ay may espesyal na pagmamahal para kay Eileen. Ngunit mula nang makita niya mismo na siya ay isang sirena, pakiramdam niya ay hindi siya mapakali. Hindi alam kung paano tatanggapin ang isang Eileen na hindi tao. Nagsimula siyang mag-ilusyon nang hindi sinasadya nakita niya si Eileen na lumabas mula sa dilim. Hanggang sa napagtanto niya na isa lamang itong ilusyon at huminga siya ng maluwag. Nang sumunod na araw habang nagtatrabaho, patuloy na sumulyap si Hyun Myung kay Eileen. Si Eileen at Haidong ay nakatayo at nagtatrabaho sa tabi niya. Ang kanyang hindi pangkaraniwang ekspresyon ay nakakuha ng atensyon niya. Si Eileen ay paminsan-minsan ding sumusulyap kay Hyun Myung. Halatang nahihiya si Hyun Myung. Hindi siya nangahas na tumingin ng diretso sa mata ni Eileen. Sa tuwing nakikita niya itong tumitingin sa kanya, mabilis niyang iniiwas ang kanyang tingin. Hindi alam ni Eileen na alam ni Hyun Myung ang kanyang lihim. Akala niya ay galit ito sa kanya dahil sa ibang bagay pagkatapos ng trabaho. Tinawag ni Eileen si Hyun Myung na aalis na sana sa farm. Huminto siya, nag-aalala siyang tumingin sa kanya, lumapit si Eileen. Sinisi siya sa pagiging maliit o pagiging mapagtanim. Hindi komportable si Hyun Myung na kausapin si Eileen. Sa kanyang isip, hindi pa rin niya maiwasang isipin na isa siyang sirena. Dumating ang oras ng tanghalian, ang grupo ay nakaupo sa paligid ng mesa at naghahanda na kumain. Ang isang kaibigan ay may hawak na gripo ng tubig at aalis na sanang mag-spray kay Eileen. Kapag nabasa ang sirena, babalik ito sa tunay nitong anyo. Mabilis na tumayo si Hyun Myung sa harap ni Eileen. Pinoprotektahan siya upang hindi mabasa. Nakita si Hyun Myung na tumayo upang protektahan siya. Tuwang-tuwa si Eileen na pagtanto niya na hindi na siya galit sa kanya. Matapos takpan si Eileen mula sa tubig, biglang nakaisip si Hyun Myung ng isang malikhaing ideya. Iminungkahi niya na ang grupo ay mag-imbento ng isang uri ng shake rice mix. Ang ulam na ito ay ilalagay sa isang kahon at inalog ng mabuti. Isang simpleng paraan upang ihalo ang pagkain. Lubos na sumang-ayon si Eileen at ang lahat sa ideyang ito. Masayang naghanda para sa paglikha ng shake rice mix. Nakaupo si Sikyong sa opisina at tumatawag kay Eileen. Tinatawagan din siya ni Eileen. Hindi makakonekta. Nakatanggap si Hee-jung ng imbitasyon upang lumahok sa isang audition ng kumpanya upang makagawa ng pinakamahusay sa panayam. Hahanapin niya si Jae-bak at hihilingin sa kanya na mag-ensayo, kasama niya. Sumang-ayon si Jae-bak. Hawak niya ang script kasama si Hee-jung na nakahiga sa kama. Ang eksena nila ay dialogo habang nakahiga sa kama. Biglang hindi sanay si Jae-bak na humiga ng malapit kay Hee-jung. Kalmado, pagkatapos niyang pakalmahin ang sarili, bumalik siya sa silid. Humiga sa tabi ni Hee-jung at nagsimulang mag-ensayo. Tumingin si Hee-jung kay Jae-bak sa malap na distansya. Kinabahan siyang basahin ang mga linya. Nakita ni Hee-jung na hindi seryoso si Jae-bak sa pag-arte. Naiinis, iminungkahi ni Hee-jung na tapusin na ang ensayo. Nakita si Hee-jung na nagagalit. Hindi napigilan ni Jae-bak na hilahin siya palapit at halikan. Pagkatapos humalik, umupo siya ng mabilis. Sinisisi ang sarili na marahil ay nawala siya sa isip ng gawin ang ganoong labis na kilos. Sa kaarawan ni Jin-e, nag-organisa ang mga kaibigan ng isang party para sa kanya. Nabanggit ng isang kaibigan si Hee-jung dahil hindi siya dumalo sa kaarawan. Inakala ng lahat na mag-organisa siya ng isang pribadong party para sa kanilang dalawa. Inaasahan ni Jin-e na darating si Hee-jung. Ngunit hindi siya dumating dahil kailangan niyang magbigay ng regalo kay Eileen. Pagkatapos ng party, pumunta si Jin-e sa labas ng bahay ni Eileen at nakita si Hee-jung. Nagbibigay siya ng stuffed doll kay Eileen. Nasaksihan ng eksenang ito, labis na nasaktan si Jin-e. Naghanap ng bar upang uminom. Pumunta si Hee-jung sa bar at uminom kasama siya. Nagpanggap si Jin-e na lasing at iniuwi siya ni Hee-jung. Inihiga niya siya sa kama at tumalikod upang umalis. Agad na nagmulat ng mata si Jin-e at umupo galit at nagmamadali para kay Hee-jung. Natapos na ni Eileen at ng mga kaibigan ang paghahanda ng shake rice mix para sa kompetisyon. Nang dumating si Eileen sa kumpanya, binalaan siya ni Jin-e na puno ng inggit na hindi niya maaabot si Sikyong. Hindi nakarating si Hee-jung sa oras para sa kompetisyon dahil sa trabaho. Nag-aalala si Eileen na ipinakita ang paraan ng pagkain ng kanyang shake rice mix. Naakit ang mga hurado sa bago at kakaibang paraan ng pagkain niya. Lahat ng mga hurado ay ngumiti at pumalakpak. Bilang pagpapahalaga sa shake rice mix ni Eileen pag-alis sa kompetisyon, lumabas siya upang kausapin si Hee-jung. Masaya siya sa pagganap niya. Sa sobrang tuwa, kusa niya itong niyakap. Hindi inaasahan ni Eileen na yayakapin siya ni Hee-jung kaya natigilan siya. Nahihiya, si Sikyong ay kalalabas lang ng silid ng kompetisyon. Pagdating sa pasilyo, nakita niya si Hee-jung at Eileen na nagyakapan. Balak niya sanang batiin si Eileen. Ngunit nasaksihan ang eksenang ito. Natigilan siya sa kinatatayuan, walang masabi. Mula sa simula, nagkaroon na ng espesyal na pagmamahal si Sikyong para kay Eileen. Kahit nakaraniwan ang kanyang katayuan, malayo sa ibang mga babaeng kabilang sa mataas na antas ng lipunan. Ngunit mayroon pa rin siyang kakaibang pakiramdam para sa kanya. Lumahok si Eileen sa paligsahan sa pagluluto at nakatanggap ng papuri mula sa mga hurado hating gabi. Umakyat si Jae-bak at hinanap si Hee-jung at nagtanong kung gusto niya siyang makipag-date. Ayaw makipag-date ni Hee-jung sa kanya, kaya nagbiro siya.
Sinasabi na gusto niya siyang ituring bilang isang nakababatang kapatid. Lumabas si Eileen at naabutan ng ulan. Dinala ni Hyunmyung ang payong sa tabi niya. Natakot si Eileen na kapag nabasa ang kanyang mga paa ay babalik siya sa pagiging sirena. Alam na ni Hyunmyung na isa siyang sirena. Mabilis siyang nag-alok na dalhin siya upang maghanap ng silungan mula sa ulan. Sinundan ni Eileen si Hyunmyung ng isang distansya. Lubos na natatakot sa ulan. Binuhat ni Hyunmyung siya sa kanyang likod patungo sa isang konkretong daanan. Nakatayo hindi kalayuan, tiningnan ni Jae-bak na may hawak na payong si Hyunmyung na buhat si Eileen. Ang kanyang ekspresyon ay labis na komplikado. Dinala ni Hyunmyung si Eileen sa konkretong daanan at ibinigay ang payong sa kanya. At siya naman ay tumalikod at naglakad palayo sa kabilang direksyon sa ilalim ng ulan. Tiningnan ni Eileen ang anino niya pagkatapos ay lumingon at nakita si Jae-bak. Lumapit siya at binati siya. Pagkatapos ay nagkasama silang pumunta sa isang restoran para sa hapunan. Tiningnan ng steak sa mesa biglang naalaala ni Eileen si Hyunmyung at sinabing gusto niya talagang kumain ng steak. Nakita si Eileen na patuloy na binabanggit si Hyunmyung. Medyo hindi natural ang ekspresyon ni Si-kyung. Napagtanto din ni Eileen na nakapagsalita siya ng hindi sinasadya. Nahihiya siyang hindi na binanggit ito pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip. Nagpasya si Haidong na makipag-date kay Jae-bak. Habang naglalaro si Jae-bak sa labas ng bakuran, lumapit si Haidong at kusa niyang ipinahayag ang kanyang damdamin. Sinadya ni Jae-bak na magbiro, nagsinungaling na nagbago ang isip niya. Naniwala si Haidong at aalis na sana nang bigla siyang yakapin ito mula sa likuran. Pagkatapos ay masayang binigyan siya ng isang madamdaming halik. Nagtagumpay si Eileen at ang tatlong kasamahan sa bahay na makapagtrabaho sa kumpanya ng pagkain ni Si-kyung. Apat silang masigasig na pumunta sa kumpanya upang tanggapin ang trabaho. Natuklasan ng isang empleyado na may problema sa personal na impormasyon ni Eileen. Nang dumating sa mundo ng tao, nagpanggap si Eileen bilang isang babae na nagngangalang Honey. Natagpuan ng empleyado ang impormasyon ni Honey. Paghambing sa impormasyon ni Eileen, natuklasan nila na maliban sa pangalan, ang iba pang impormasyon ay magkatulad. Kinuha ni Jin-e ang file, sinuri ito ng mabuti at natuklasan na ang impormasyon ni Eileen at Honey ay ganap na tugma. Samantalahin ang pagkakataon na wala si Eileen, pumasok si Jin-e sa kusina. Ipinakita ang file at tinanong si Eileen tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Nakita si Jin-e na nagsisimulang magduda. Nagsinungaling si Eileen na nagpa-plastic surgery siya, kaya iba ang hitsura niya kay Honey. Ngunit sa katunayan, siya mismo si Honey, hindi naniwala si Jin-e kay Eileen. Nagkaroon ng alitan ang dalawa. Tinapunan ni Jin-e ng isang mangkok ng pagkain si Eileen, pumasok si Si-kyung sa kusina. Nakita ang mukha ni Eileen na puno ng pagkain. Galit at bigo siyang tumingin kay Jin-e. Dahil sa sobrang lungkot, walang sinabi si Eileen kay Si-kyung. Tahimik siyang pumasok sa banyo upang maghugas ng mukha. Nakatayo si Jin-e doon at tinitingnan si Si-kyung. Bigla siyang hindi alam kung paano magpapaliwanag. Bigo si Si-kyung na tumingin kay Jin-e. Sinasabi na hindi na niya kailangang magpaliwanag sa banyo. Hindi sinasadyang binuksan ni Eileen ang gripo, agad na tumalsik ang tubig sa kanya. Nataranta si Eileen at napaupo sa sahig. Mabilis na naging buntot ng isda ang kanyang mga binti. Tahimik na nakatayo si Jin-e sa labas ng pinto. Nakita ang nagbabagong anyo ni Eileen. At sa wakas ay nalaman din na hindi siya tao. Tinawagan ni Eileen si Wich-an upang humingi ng tulong. Pumunta siya sa kumpanya upang tulungan siyang bumalik sa anyong tao. Ang dalawa ay umupo at nag-usap sa isang pasilyo. Pinayuhan ni Wich-an si Eileen na tanggapin si Hyunmyung. Isa siyang mabuting lalaki. Naglaan siya ng proteksyon mula sa ulan at hangin para sa kanya, dapat niya siyang mahalin. Nag-aalangan si Eileen kung paano pipili. Si Si-kyung, na nakikinig sa sulok ng dingding, tinawag si Eileen sa rooftop. Umiiyak siyang pinayuhan na makasama si Hyunmyung. Isinalaysay niya ang nangyari kamakailan. Nang nagtatrabaho si Eileen at Hyunmyung sa labas, sinadya ni Jin-e na itumba ang isang gamit sa pagluluto upang matumbok si Eileen. Nakatayo sa tabi, nakita ito ni Hyunmyung at walang pag-aalinlangan na sumugod upang protektahan siya. Handang isakripisyo ni Hyunmyung ang kanyang buhay para kay Eileen. Luhaan si Si-kyung na pinayuhan siyang mahalin si Hyunmyung. Nagpasya si Eileen na makakasama siya. Umiiyak siyang umalis sa ilalim ng tingin ni Si-kyung. Nasugatan si Hyunmyung sa binti dahil sa pagliligtas kay Eileen. Pumunta si Jin-e sa ospital upang bisitahin siya. Pinayuhan siya ni Hyunmyung na maging sarili niya ulit. Huwag nang masyadong mapilit. Pagkatapos mag-usap, umalis si Jin-e sa silid ng pasyente. Nakatayo sa pasilyo at umiiyak sa sobrang sakit. Lumapit si Eileen mula sa kabilang dulo ng pasilyo. Lumingon si Jin-e at tiningnan si Eileen nang walang sinasabi. Pagkatapos ng insidente kung saan nasugatan si Hyunmyung, naglaho ang galit niya para kay Eileen pag-alis sa ospital. Ibinigay niya ang file ni Honey kay Eileen at sinabi sa kanya na punitin ito. Kung pupunitin lang, hindi malalaman ng mga empleyado ng kumpanya na nagpanggap si Eileen bilang si Honey. Pagkatapos gumaling, umupo si Hyunmyung at Eileen sa tabi ng ilog at naghalikan. Pagkatapos ng halik, nagiging alikabok si Eileen at lumipad palipas ng isang taon. Lahat ng kaibigan ni Hyunmyung ay matagumpay sa kanilang karera at pag-ibig. Habang nagtitipon ang grupo sa labas ng bakuran, biglang may malakas na pagsabog. Sa gitna ng makapal na alikabok, lumitaw si Eileen sa harap ng lahat. Ang pagdating ni Eileen ay labis na nagpasaya sa lahat. Lalo na kay Hyunmyung, ang taong lubos na nagmamahal sa kanya. Nagkahiwalay sila ng isang taon at ngayon, isang masayang simula ang naghihintay sa kanilang dalawa. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para makapanood pa ng mas magagandang pelikula. Paalam at magkita-kita tayo muli.